Magandang gabi po. Meron akong isi-share sa inyo. Pinare-repair sa atin to ni Sir Tolitz Evangelista. At shoutout kay Sir Tolitz Evangelista. Ano po ito? PC. Personal computer ni Sir Tolitz. At problem po nito, kaya on and off. Ngayon, i-check natin. Tingnan natin kung ano talaga yung problem niya. Visual inspection po tayo dito sa ating computer. Ang gagawin po natin, mag-install po tayo ng monitor dito sa ating CPU. Install po natin dito. Ito po yung VGA para po sa video. And then mag-install po tayo dito sa input ng USB. Ito po yung USB. Yung USB po natin, yung keyboard, and then yung mouse. And then i-check natin. Okay, ito yung ating monitor. Lipat natin yung camera natin. Okay. Open natin yung ating CPU. Open natin. Ito po yung kanyang tornilyo. Screw. Okay, gentle lang po at glass po yung cover. Ito po. Okay, power on ang ating CPU. Ayun. Ipa-power and then mag-o-off. Power on, off. Ang gagawin po natin, sisilipin natin yung cable ng power supply. Ang nangyayari po rito, once na grounded yung cable, power supply, ang mangyayari, mag-o-on and then mag-o-off. Okay, power on dito sa top na enclosure. Ang una nating gagawin, i-remove natin itong memory. Ito po yung memory. Yung kulay blue. Yan. Ang pag-remove po no memory, ito po yung memory, yung blue. Ipupus po natin itong latch. And then, meron latch dito sa kabilang side. Ayun. Remove na po yung memory. And then, stand po ulit natin. Gagawin po natin, i-switch on po ulit natin. Okay, dito po yung switch on or power on sa top ng enclosure.
Okay, power on. Okay, ipakita ko sa inyo yung trouble, yung problema. Once na pina-power on natin dito, mag-o-on and then shut down. Ayan po. Power on, shut down. Okay, ang gagawin po natin, to-troubleshoot po natin. Okay, lilipat natin yung ating camera. Yung first natin ginawa, ni-remove natin yung memory, yung RAM. Ito po yung RAM. Yung RAM is random access memory. Ngayon, ang ginawa natin, pinapower on natin dito. Ang nangyayari, mag-on and then shut down. Okay, at meron pa tayong isang gagawin. Natanggalin natin yung SSD. Ang SSD, yung solid state drive, eto, tinanggalan ko ng supply. Ito yung supply nya, and then yung power SATA cable, and then SATA cable para sa data SATA cable. Okay, wala lang power yung SSD natin. Okay, power on. Power on. Power on. Okay, no lock. Ang next natin gagawin, remove natin ito. Ang ginawa natin, ni-remove natin yung cooling pan, ito, and then power on. Step by step yung pag-troubleshoot natin. Okay, ipakikita ko sa inyo yung port ng switch, yung header. Ito yung port
Ang gagawin natin, i-switch natin dito sa board. Ni-remove ko yung switch dito sa top nung enclosure natin sa may ibabaw. Okay, switch on. Switch on. Okay. No lock. Okay, balik natin yung switch sa header. Ang trouble po ng ating CPU, dalawa na lang ang hindi natin na-check. Power supply and then yung board. Ang gagawin natin, magpapalit muna tayo ng power supply. O pwede rin nating silipin yung power supply natin kung ano yung problema. Ito yung 24 pin ng power supply natin, yung connector. And then yung 4 pin. Ito. Ang gagawin natin, bago natin remove yung power supply, i-test natin yung power supply kung okay. Tinanggal natin, remove natin yung mga connector, yung cable doon sa board ng ating CPU. Okay. Lagyan natin ng power AC cord. And then, ang gagawin natin, yung green cable, PS on. Ito yung PS on, green cable. And then, yung black, ito yung negative ng power supply. Isa-short natin. Titingnan natin kung good yung ating power supply. Good yung ating power supply. Ang problema natin, wala sa power supply. Good yung power supply natin. Okay, short ulit natin yung PS on, yung cable na kulay green. And then yung black, yung negative. Yan po, may power yung ating power supply. Meaning po, walang problema yung power supply natin. Okay. Ito yung temporary switch natin. Yun. Meaning, ang trouble po, narito sa board. Ang gagawin po natin dito, re-remove natin yung board. Okay, re-remove natin yung cable ng USB. Ito yung cable ng USB. Ito yung cable ng USB. And then ito yung sa panel, front panel. Yung switch, yung monitor ng power LED, indicator and power switch. And then sa audio, ito yung audio, i-remove natin. And then ang next natin, re-remove natin itong board.
yung CPU natin. Ang problema, on and then shutdown. Ang gagawin po natin ay ang pinagbabawal na technique. Ito po yung ating board. MSI H81M-P33. Okay, gagamitan po natin ang pinagbabawal na technique. Okay, yung pinagbabawal po na technique ay ito. Punta po tayo dito. Ang gagawin po natin, iinitan natin yung ating motherboard. Ito po yung pinagbabawal na technique. Niinipan po natin yung board para yung mga pyesa natin ay mag-init o mag-switch like MOSFET. Ang ginagamit po dito yung hot air at hindi na natin gagamitan ng hot air. Okay. Medyo mainit na yung board natin. I-test ulit natin. Okay, lipat natin yung camera natin. Okay, install natin dito sa loob at i-test natin. Ipipix ko lang dito sa loob. Hirap mag-test ng yung mga wire natin ay naka balagbag. Kaya baka mag-short yung ating board. Okay, tutornilyo muna natin. Lagyan natin ng screw. Install natin.
And then, lagyan natin ng screw. Okay, ilalagay natin yung ating memory. And then yung ating 24 pins ATX power supply connector. Then yung 4 pins ATX power supply connector, 4 pins. Okay, i-install natin yung ating mga cable, USB, and then yung ating USB and then audio. Audio and then USB. Install natin itong cable ng ano natin, power switch.
HDD LED. Hindi ko na maipapakita sa inyo. Medyo masikip eh. Then power switch. Okay, lagay natin dito yung monitor. And then VGA port. Yung VGA cable natin connected dito sa VGA port sa likod. Okay, lagyan natin ang supply itong ating monitor. Meron na. Ang lalagyan na lang natin ang supply itong CPU natin. Okay. Ang gagawin natin, ipapower natin. Power on sa ATX power supply and then power on dito sa ating switch sa board. Okay, power on. Ayun. Okay, power on.
Okay, power on. Okay. Running na yung ating CPU. Ang gagawin natin, i-close na natin. Ang gagawin natin, ibabundle natin yung wire and then i-close na natin yung kanyang CPU case cover. Ito po yung cover niya is glass. Okay, ang ginawa po natin ay ininita natin yung board. If hindi kaya na initan yung board doon sa kalan, doon sa ginamit natin, ang gagamitin natin yung hot air. Iinitan natin mismo yung mga IC and then yung MOSFET. Ang problem po nung CPU natin is mag-on and then mag-off. Power ay hindi nagtutuloy. Power on and then shut down. Then power on, shut down. Okay, maraming salamat po. Thank you. Sana meron kayong nakuha ang kalaman doon sa ginawa natin. Thank you po.